po ng Pilipino ang pagiging mahirap. Okay? Normally, pinalaki po tayo para maging mahirap. Wait, bago ka mag-react, baka sabihin mo, oh, hindi naman totoo yan. Ang i-weigh lang po natin ang parte. Okay. Kung gusto mo maging magaling na basketball player, anong dapat ginagawa mo? Okay, partly mali po yun. Alam niyo bang mali yun? Bakit? Okay. Gusto mo maging magaling na basketball player, nagpa-practice ka. Sabi niyo nga, nagpa-practice ka araw-araw ng volleyball. Magiging magaling ka bang basketball player? Hindi. Pero anong sagot niyo? Di ba sabi niyo lang? Mag-practice ng And basketball. ganun po yun. Parang ganito yan, if you want to become a good basketball player, dapat nagpa-practice ka araw-araw ng basketball. Ang idolo mo, basketball player. Ang normally pinapanood mo, basketball. Ang binabasa mo tungkol sa basketball, ang hilig ng mga kaibigan mo is basketball. If you want to become a good singer, anong dapat madalas mong gawin? Kumakanta ka, ang madalas mong pinapanood tungkol sa pagkanta, ang binabasa mo tungkol sa pagkanta, ang hilig ng mga kaibigan mo is now, sino po sa inyo ang gustong yumaman? Pwede pong itaas ang kamay. Okay. Ngayon, lahat naman po gustong yumaman. Okay. Eto, tanong ko. Meron ka bang idolong mayayaman? May binabasa ka bang libro na nakakatulong sa'yo para ka yumaman? May mga pinapanood ka ba na nakakatulong sa'yo para ka yumaman? Ang hilig ba ng mga kaibigan mo is pagyaman din? Now, pag ang normaling sagot mo sa akin is no, yun ang reason bakit ka nahihirapan yumaman. Hindi naman po talaga dahil sa mahirap yumaman, nagkataon lang po kasi yung ginagawa mo hindi inclined sa pagyaman. Parang ganito yan eh. Nandito ako ngayon sa Bisaya. Gusto kong makarating ng Luzon. Sumakay ako ng eroplano papuntang Mindanao. Saan ako makakarating? Dagdagan ko ng magic word. Nandito ako ngayon sa Bisaya. Gusto kong makarating ng Luzon. Before ako sumakay, everyday nagdadasal ako. Lord, pagbigyan niyo po ako, gusto ko pong makarating ng Luzon. Simula sa entrance ng simbahan hanggang sa altar, nakaluhod ako naglalakad, papunta doon. Ngayon, ang sinasabi ko, pagdating ko, Lord, gusto ko pong makarating ng Luzon. Ibig sabihin ng everyday, yun ang ginagawa ko. Nung time na aalis na po ako, sumakay ulit ako sa eroplanong papuntang Mindanao. Saan ako makakarating? And that's life. Parang ganito lang po yan eh. Ito gusto mong yumaman. Ito yung kahirapan. Kahit anong gusto mong yumaman, kung ang tinatahak mong landas, papuntang kahirapan, saan ka makakarating? Kahirapan. Galing po kaming Bugo. Papunta po dito. Ngayon, kung ang goal ko makarating sa Cebu, at yung nakikita kong kilometer, di ba may kilometer siya, like 20 kilometers to Cebu City. Habang tumatagal, 10 kilometers, 5 kilometers, 1 kilometer. Kung papunta akong Cebu City, galing akong Bugo, at ang nakikita kong signage ganito, 20 kilometers to Cebu, 40 kilometers to Cebu, 60 kilometers to Cebu. In short, habang tumatagal yung biyahe ko, lalo ako lumalayo, anong ibig sabihin nun? Palayo ako sa goal ko. Now, kung ikaw empleyado at gusto mong yumaman, kung habang tumatagal ang dumadami sa'yo loan, ibig sabihin, palayo ka sa goal mo. Kasi dapat, kung gusto mong yumaman at habang tumatagal ka sa trabaho mo, dapat dumadami ang pera mo. Kung wala kang kapera-pera, ibig sabihin, mali po yung tinatahak mong landas. And guys, ako sabi ko lang, napakasimple po yumaman. Ang nagiging problema po sa atin, kaya tayo nahihirapan yumaman. Kasi akala natin, ang pagyaman, isa different thing kung paano ka matutong magluto, paano ka nagbisikleta. No, it's just the same. Ang pera ko, para lang siya, at parang medal siya sa school. Karirin mo yung pag-school, normally, makakuha ka na medal. Sa totoong buhay naman, kung gusto mo ka lang yumaman, dapat ang ginagawa mo incline sa pagyaman. Bakit ko nasabi na kultura ng Pilipino ang pagiging mahirap? Ito na lang guys, pag-usapan natin ang horror films. Ang horror film sa abroad, ay dito sa Philippines, anong karakter ng horror? Aswang. Anong itsura ng aswang? Matanda, pangit, puti ng buhok. Ano ang horror film sa abroad? Vampire. Anong itsura ng vampira? Guwapo, magaganda, macho. Yung aswang saan nakatira? Bahay kubo. Yung vampira saan nakatira? Mansion. Doon pa lang po, makikita na po paano tayo mag-isip. At ang isip na nga lang po, hindi man lang ginawang pang mayaman sa atin, kung hindi pang mahirap pa rin. Di ba, imagine mo yun? Ano ang national bird natin dati? O di ba, ang daming matitinong ibon na pagkaganda-ganda? Bakit pa yung pagkaliit-liit na pagpinitig mo ang pinili? Guys, we need to wake up.
napaka-famous pang kasabihan sa atin, pag maliit ang kumot, matuto? Maluktot. Eh, ba't hindi man lang po natin naisip, kung maliit ang kumot, di bumili ka ng bago at ng malaki. Di ba parang komportable ka matulog, bakit ka magtsatsaga, magpupuyukot ka ng sarili mo? Eh, ang dami naman na kumot na malalaki. Kasi the moment na inisip mo gano'n, pag sinaniniwala ka sa kasabihan ng pag maliit ang kumot, matutong mamaluktot, sinabi mo na sa sarili mo, pag mahirap ka, makontento ka na lang. Guys, one major reason bakit po tayo nahihirapan, sorry lang po, patapusin lang muna ako dahil ito. Why? Okay. Lahat kayo may cellphone. Willing po ba kayo na lahat ng cellphone nyo palitan ko ng brand new? Okay, papalitan kong brand new 5110. Gusto nyo po ba? Uy, may nag-yes kanina. Okay, bakit ayaw nyo? Kasi ang 5110 po, sumikat siya 1998. Ibig sabihin, yung 1998 na sumikat, anong tawag? Jurassic. Laos na. Kaya ayaw niyong gamitin. Okay. Sino po yung nag-aaral? Diyan, ikaw bro, anong year mo na? College. Bakit ka nag-college? Para yumaman. Okay. Ngayon, okay. Hindi, partly, yun ang magiging thinking natin na reason. Pero ang major reason bakit ka nag-college, kasi nag-high school ka. Tama? At bakit ka nag-high school, nag-elementary, nag-nursery? Bakit siya nag-nursery? Pinag-aral siya na Nanay. magulang niya. Sabihin na natin bro, pinag-aral ka ng magulang mo way back mga 1985. Halimbawa na lang, sabihin natin doon ka pinag-aral. Ngayon, bakit ka pinag-aral ng magulang mo? Kasi, nung panahon na yan, pag graduate ka ng kolehiyo, maganda buhay mo. Mataas ang sweldo mo, mataas ang benefit mo, habang tumatagal ka sa trabaho mo, nagiging importante ka. At take note, nung unang panahon po, nag-aaral ka pa lang ng kolehiyo, pinapadalan ka na ng sulat ng mga kumpanya sa bahay nyo para dun ka na sa kanila magtrabaho. Ganun pong kaganda yung pagtatrabaho before. Bakit yun ang in-advise sa'yo ng magulang mo? Kasi malamang nung 1960s, yan din ang ginawa sa kanya ng magulang niya. Kasi maganda rin nung panahon na yan yung pagiging empleyado. Okay, eto tanong ko po. Kaya natin ito ginagawa kasi yun ang in-advise. Kaya lang, bakit ito, sinusunod natin na advice, bakit ito, ayaw niyong gamitin? Kung ang tawag nyo sa cellphone na 1998 is laos na, anong tawag natin dito? Ano yung sabi sa atin? Go to school, study hard, find a safe and secure job. Yun ang tinuro sa atin ng magulang natin, na yun din ang tinuro ng magulang nila, at yun din ang tinuro ng magulang nila. The question is, lahat tayo gusto natin, kumita ng pera, gusto natin maging mayaman, at alam natin importante ang pera. Ito tanong ko, bakit marami sa inyo dati nag-Friendster ngayon nag-Facebook na? Bakit marami sa inyo dati may landline ngayon nag-cellphone na? Bakit marami sa inyo, instead maglakad sa pupuntahan nyo, sumasakay ka? Bakit ang iba sa inyo, dating may poso, ngayon nakagripo na? Ang point ko, bakit lahat nating binago? Kasi para mas mabilis, mas maganda. Tama? Meron pa bang nagpo-post office? Di ba mas madalas na? I-email ka na. Ngayon, ito yung point. Lahat natin sinabay sa agos. Lahat tayo nag-change. Para mas mapabilis, para mas mapaganda. Ito question ko, bakit ito hindi natin magawang baguhin? Kaya ka nababagala, yumaman, kasi yung ginagawa mong advice, ginawa pa nung unang panahon pa. Kung ito laos, ang tawag ko dyan, antique. Sometimes we're so attached sa masyadong tinuro sa atin na nung unang panahon pa, na sad to say po, laos na po sa panahon ngayon. Yun ang reason bakit tayo nahihirapan yumaman. Hindi naman talaga dahil sa mahirap yumaman. Tingnan nyo. Pag maglagay po ako ng job opening, 20,000, 30,000 per month, marami mag-apply, tama? Yes. Mag-iisip ka pa ba pag nakita ka nun? Hindi. Mag-apply ka automatic. Ngayon, in-offeran ka ng global, kikita ka ng 24,000 per day. Anong sagot ng karamihan? Mag-iisip ako. Iba ang gulo, yung 30,000, 20,000, hindi siya nag-iisip. Yung 24,000 per day, pag-iisipan niya. Guys, kung gusto mong yumaman, ganito lang kasimple yan. Kung in-offer ka ng 10,000 per month at may in-offer na 30,000 per month, anong dapat mong gawin?
resibo, doon ka sa 30,000. Kung inopera ka ng 30,000 at meron uling 100,000, anong dapat mong gawin? I-neglect mo yung 30,000, gawin mo yung 100,000. And guys, ako ganun lang po kasimple ang prinsipyo ko sa buhay. I'm not so attached kung ano yung sasakyan ko. Halimbawa dito, nandito ako ngayon sa Cebu. Papuntang Luzon, pwede ako magbarko, pwede ako mag-aeroplano. Ngayon, ano yung point ko? Bakit ako magbabarko kung may aeroplano na? Bakit ko papatagalin kung meron ng mas mabilis? May tatlo tayong source ng pera. Ano yun? Maging empleyado, maging negosyante, at maging networker. Sa ngayon. And ito tanong. Ito, ang term ko dito is walk. Para kang naglalakad papunta saan? Sa pangarap mo. Ito, anong tawag ko dito? Drive. Anong tawag ko sa networking? Fly. Ngayon, bakit ito gagawin ko kung meron ng ganito? Kung lahat nga, ikaw, bakit ka nga nag-Facebook, instead mag-Friendster ka? Yun tuloy ginagawa natin lahat. Dito tuloy, na yun ang pinaka-importante. Kung saan nakikita ng pera, yun naman ang hindi mo binabago. Tapos magtatanong ka sa sarili mo, ginagawa ko naman lahat, nahihirapan ako eh. Ba't hindi pa rin ako yung mayaman? Parang itong point ko, bakit ka maghuhukay na pala gamit mo kung meron ng backhoe? O diba, pareho naman yung purpose eh, mas makahukay ka, kaya lang mas madali yun. Ang point ko, kung meron ka ng pwedeng gamitin na mas magiging mabilis yung pagyaman mo, bakit papahirapan mo sarili mo? Yes! Kaya marami sa atin nahihirapan yumaman kasi sometimes ayaw natin ito pag-usapan. May mga nawiwirduan ko akong magulang. May mga downline ako sa Bicol, nagdi-networking, active na active. Sasabihan ng magulang, anak, tigilan mo muna yung pag-networking, mag-aral ka na lang muna. Baka maka-istorbo sa'yo yung pag-networking mo sa pag-aaral mo. Ito point ko, bakit mo pinag-aaral yung anak mo? Para makagraduate. Bakit kailangan niya makagraduate? Para kumita ng pera. Bakit niya kailangan kumita ng pera? Para mabuhay. Ito point ko. Eh, ang networking nga, kumikita na nga siya ng pera. Nag-shortcut na nga yung anak mo ngayon, papadaanin mo pa sa longkat. Guys, in the long run, pwedeng sabihin mo, parang mali naman yung sinasabi mo, parang hindi naman yung in the long run, ito tatanungin ka namin. Anong mas importante? Yung anak mo na cum laude o yung anak mo binibigyan ka ng 50,000 buwan-buwan? Diba, in the long run, marami po nangunguna sa akin, sabi sa akin, sayang ng course mo na computer engineer ka pa, pinag-aral ka pa ng magulang mo. Eh, ito yung point ko. Kung hindi po ako mag-networking, kailan ko babawiin yung ginastos sa akin ng magulang ko sa pag-aaral sa trabaho ko? Ito worst thing, mas malaki pa, only in the Philippines mo, mas malaki pa ang ginastos mo nung nag-aaral ka kaysa sa sweldo mo nung nagtatrabaho ka. Kwentahin mo, hindi po kukwentahin mo yung sweldo mo, ang kwentahin mo, magkano ba ang natitira sa sweldo mo? Kung ang natitira ng sweldo mga 2,000, 5,000, kailan mo mababayaran yung tuition fee na ginastos sa'yo ng magulang mo? Yes! Hindi, siguro ilang beses ka nang namatay na buhay bago mo mababawi yun. Guys, ang point ko lang, in the long run, iba pag malaki or marami kang pera. Bakit? Marami kang pwedeng gawin na hindi magagawa ng ordinaryo na wala kang pera. Ako bakit gusto kong yumaman? Maliban sa privilege, masarap maging mayaman. Bakit? May choice ka. Ang problema sa pagiging mahirap, wala kang choice. Ako pag nagising ko sa umaga, namimili ko kung anong sasakyan dadalhin ko. Pag nanawa ako, pwede ako mag-commute. Pero pag mahirap ka at nanawa ka mag-commute, kinabukasan, mag-commute ka pa rin. Tama, wala kang choice eh. Pag hindi po ako nasarapan sa ulam na niluto sa akin, mag-order ako sa labas or magpapaluto ako ng panibago. Pag mahirap ka, kung anong ulam mo ng umaga, yung inuulam mo pananghalian, yun po ulam mo pang gabi. Di ba normally ganon? Ngayon, kung ako tatanungin nyo, ito lang pinaka-end point ko. Bakit gusto kong yumaman for this simple reason? Lahat po tayo may tinatawag na magulang. Ang magulang, the moment nagkaroon ng sariling anak, they will sacrifice everything. Tama po ba? At normally, ang magulang, nawawala na ng pangarap na pupunta lahat saan? Sa anak. Pag ang anak, nagkaroon din po ng asawa at nagkaroon din ng anak, di ba uulitin niya lang yung ginawa sa kanya ng magulang niya? Yes. Sa mga ka-age ko po nandito, sa mga buhay pa po ang magulang, ito po tanong ko sa inyo. Naisipan niyo malang po ba kung kailan niyo gustong umawi sa magulang niyo? If your parents is 40 years old and above and they're still working right now, ang sarap po sabihan. Mama, Papa, magkano po ang sweldo niyo buwan-buwan? Dudoblihin ko na po. Mag-resign na po kayo sa trabaho niyo. Mag-enjoy na lang.
useless if you have millions ang kausap mo nicho na. Hindi na ma-appreciate ng magulang mo ang pera mo kung hindi na sila buhay. Mas masarap magsabi ng I love you, mas masarap magregalo sa isang taong mararamdaman pa niya, hindi sa isang taong wala na. Ito tanong ko po sa bawat isa sa inyo, anong mas importante sa inyo? Trabaho niyo o loved ones niyo? Di ba ang bilis naman natin loved ones? Ito tanong ko po, nung may PTA meeting yung anak mo at niyaya kang umattend ng meeting, anong sagot mo? Anak, pasensya na, may trabaho si mama. Nung niyaya ka ng anak mo biglaan mamasyal, anong sagot mo? Anak, may trabaho si mama, pasensya na. Uulitin ko ang tanong, anong mas importante? Trabaho mo o loved ones mo? Sa may mga trabaho kong nandito ngayon, kung nanghihingi ka pa po ng pera sa magulang mo, kilabutan ka naman po. What's the purpose of waking up early, working out 8 hours a day, going home late, pagod na pagod ka tuwing umaga, tuwing hapon, tuwing gabi, araw-araw ka nagpupuyat, para saan? Para manghihingi ng pera. I do believe kaya ka nag-work, dapat ikaw nang nagbibigay ng pera, hindi ikaw ang nanghihingi. Sa mga kaedad ko pong nandito, china-challenge ko po kayo. Mamaya pag uwi nyo sa bahay nyo, antayin nyo yung magulang nyo matulog. Pag nakita nyo yung magulang nyo tulog na, tingnan nyo yung mukha. Pag yung mukha nila hindi na po maaliwalas, nahihirapan na po yan sa buhay nila. And I do believe, being their children, it is our obligation na tapusin na yung paghihirap ng mga magulang natin. Na tayo na lalo pag lalakas ang global warming, lalo pa punto todo ang init, todo ang lamig. Kahit sobrang todong init, kung ang magulang mo binigyan mo ng sasakyan, hindi na po siya masyadong maiinitan. Di ba mas masarap na mamasyal yung magulang mo, meron siyang sariling sasakyan, nirigaluhan mo. Guys, ang point ko lang, may nagsabi sa akin, money is not the most important thing in this world. Totoo po yun. Pero take note, the lack of money affects the most important thing in this world. The moment wala kang pera, everything will stop. Titigil ang daloy ng tubig sa gripo nyo, titigil ang kuryente sa bahay nyo, titigil ang supply ng pagkain sa rep nyo the moment wala ka pera. Ang point ko lang, tanungin nyo lang sarili nyo bakit gusto nyo ba talagang yumaman. Ako na po mismo magsasabi sa inyo, hindi po mahirap yumaman. Kaya lang po tayo nahirapan yumaman kasi we're thinking na after graduate po natin ng school, yayaman na po tayo. Ang problema po kasi sa school, lahat lang po siya basic. Hindi po talaga siya, the moment pinag-aralan mo, pinarir mo to, hindi ibig sabihin nun yayaman ka. Bakit? Kung talagang effective ang school, sana lahat ng nagtuturo mayayaman. Eh, ang worst case scenario, yung mga nagtuturo, wala din pera. Kaya normal ang mga estudyante na gumagraduate, wala din pera. Kaya careful ka dapat. Sabi nga, parang ganito, gusto mong yumaman, makikinig ka kasi hindi mayaman. O bakit tayo nakikinig sa kanila? Wala pong no offense, man. Wala pong sinasabing anything bad ang pinag-usapan lang natin pera. Ang point ko lang, if you want to become rich, makinig ka sa mayayaman. Kung gusto mong maging magaling na worker, makinig ka po sa school. Ito po yung factory ng mga empleyado. Sad to say po. Kasi di ba, the moment gumagraduate, tingnan mo, nag-take ng business course, pagka-graduate, anong ginagawa? Naging empleyado. Di bakit ka mag-business course kung magtatrabaho ka? Kaya ako na nag-business course kasi di negosyo ka. Eh bakit ka nagtatrabaho? Guys, may famous po akong saying na nabasa. If our economy is up, there are people who makes money and there are people who don't. If our economy is down, again, there are people who makes money and there are people who don't. Magising na po tayo sa katotohanan. Mag-iisang taon na po yung bagong presidente natin. Kahit ilang presidente pa po ang umupo, kahit lahat po ng presidente sa buong mundo paupuin mo sa Pilipinas, hindi po nila tayo papayamanin. Wala pong ibang magpapayaman sa atin, hindi po sila kung hindi sino. Sarili po natin. Kung pinanganak ang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero pag namuhay at namatay kang mahirap, ikaw na po ang may kasalanan yan. Bakit? Ang dami po. Ang daming opportunity na binigay sa atin, it's only up to us. You just choose your vehicle. You can walk, you can drive, you can fly, going to your dreams. Ako, naging practical lang po ako. Gusto kong mag-fly. Bakit? Ang hirap po. Ang hirap i-enjoy yung yaman pag sobrang tanda mo na.